Sino ba namang hindi matatakot sa cane toad o yung palakang karag? Ang balat nito bukol-bukol at magaspa ang kumpara sa ibang palaka. Pero higit sa itsura, ang matindi rito ang taglay nitong lason. Kapag kinain daw kasi ito, lalabas ang tila gatas na kung tawagin bufotoxins, na siyang lasong umaatake sa puso ng tao at maaari maging sanhi ng pagkamatay. Ganyan daw ang sinapit ng 36 na taong gulang sa Mariveles, Bataan na si Dennis na nalason sa palakang karag. Sariwa pa sa mga alaala ni Manny ang paghihirap ng kanyang anak. Si Dennis dapat yan ay kasama ko papuntang Zambales. Dumating yung bayaw, inayang nag-inom. Saya-saya pa nga daw nila, sabi nung tatay. Hindi naman daw nila akalain na gano'n. Akala manok ang hinuli. Sumakit ang tiyan, sumakit ang dibdib niya. Sa burol na nauwi ang masaya lang sanang inuman lang kasama ang kanyang bayaw at kaibigan. Kung ang iba takot sa palakang karag, ang isang ka-wonder natin dito sa Bukidnon, imbis na iwasan, kanya pa itong inaabangan. Hindi lang basta para hulihin, kundi para lutuin at kainin. Ang tinutukoy ko ang ka-wonder nating si Florencio. Dahil simple lang daw ang buhay nila bilang magtutuba, kinalakihan daw niya ang pagkain ng palakang karag na luto ng kanyang lolo at lola. Dito sa amin sa probinsya, mahirap kami. So, ang madalas namin nga mahulihin, itong palakang karag ang ginahuli namin dito sa amin kasi ito lang ang marami dito sa amin. At ang kanyang specialty, kalderetang palaka at palaka express. Paalala lang mga ka-wonder na huwag itong gagayahin. Ayon kay Florencio, pawa mga tulad niya lang daw na bihasa na ang maaaring magluto ng palakang karag. Ito ay isang lason din. So ito ang panggamit niya kapag mayroon siyang kalaban. Mayroon siyang lason. Kailangan ingatan nyo kapag katay kasi kapag pumasok sa mata nyo, makabuta to. Ang estilo ni Florencio para iwas lason, sinsining tanggalin ang laman loob, dugo at ugat nito na kulay puti. Ang ating gagawin ngayon, lagyan natin siya ng asin. Pagkatapos natin lagyan ng asin, lagyan naman natin ng suka. Hahaluin ito ni Florencio hanggang sa mawala ang dugo. Okay mga kawander, pakuluan natin. Kailangan pakuluan natin para sigurado ang ating kaligtasan. Ilagay natin ang ating luya. Una munang igigisa ni Florencio ang luya at sibuyas. So isusunod natin mga kawander ang ating karag. Igigisa ito hanggang sa maluto ang karag. Sunod na ilalagay ang pampakulay na atsuete, toyo at tubig. Hahayaan itong kumulo hanggang sa manuot ang lasa ng mga sangkap. Ilagay na natin ang ating carrots at saka patatas. Pagkatapos ng ilang minutong pagpapakulo, luto na ang kalderetang karag. Yung luya naman. Para naman sa palaka express, una munang igigisa ni Florencio ang luya at sibuyas. Saka ilalagay ang palaka. Sunod na ilalagay ang Baguio beans at sili. Saka lagyan natin ng gata. Hahayaan itong kumulo hanggang sa maluto. Lalagyan ng kaunting pampalasa. At pagkatapos ng ilang minuto, ready to serve na ang Palaka Express. Pagkatapos iluto ang nagsasarapang karag dishes, ihahain na ito ni Florencio sa kanyang mga kaibigan para kanilang pagsaluhan. Kalderetang karag.
Lamig kayo. Nanghihina ang 5 magkakapatid na ito. Sa kaliwat ka ng balita tungkol sa mga nalalason sa Palakang Karag, hindi kaya nangangamba si Florencio na malason din? Mula pa noon hanggang sa ngayon, so alam namin nga makalason ang palaka. Hindi naman ako natatakot kasi alam ko man kung paano gagawin yon. Ayon naman sa eksperto, Yung pinakamaganda ay huwag mo nang kainin mismo yung palakang karag kasi hindi mo alam baka dun sa preparasyon niya, yung toxin na yun na sumama pala dun sa ibang parte ng katawan niya. At kapag sinabi nating toxin, talagang sobrang delikado nito kahit maliit na amount lang. samantala ang pamilya nila Dennis, After nang nangyari yon sa anak ko, hindi na kami kumain ng palaka. Kasi po, baka matsimpuhan namin yung nakakalason. Kung nandito ako siguro, maaring nasalba yung anak ko.